Mga alituntunin upang sumaya lagi ang buhay. Number one, huwag tayong masusuklam. Never hate at huwag magtatanim ng galit sapagkat ito pinakakasama sa atin. Number two, huwag laging mag-alala. Do not worry. Masyado tayong maraming alalahanin bawat araw pero hindi naman natin natutugunan o wala naman tayong magawa. Number three, mamuhay ng simple. Huwag complicated. Simple living, mas maganda yon. And then, number four, huwag lagi umasa ng mas malaki. Okay? Do not expect too much para hindi ka masaktan. Expect a little para kung ikaw ay mabigo, hindi ka masyadong sasaktan. Pag malaki ang hinihingi mo, ang ini-expect mo, mabibigo ka at masasaktan ka sapagkat ang laki nang nawala sa iyo. Okay. Number five, maging mapagbigay. Be generous. Give a lot. At huwag magiging madamot. Pag nagdamot tayo, yun lang ang meron tayo, hindi na dadagdagan. Okay, number six, lagi tayo ngumiti. Smile always. Good vibes po yan. Na maging masiyahin tayo kahit kaninong tao at sino man ang kaharap natin, kahit tayo may problema. Huwag tayong makaka-attract o magdadamay pa ng ganong klaseng kalagayan ng puso at isip. Okay? So, laging ngumiti. Yan ang mga ginagawa ng mga sales lady, mga stewardess. Yan. Lagi sila nakasmile at your service. Okay. Susunod, intimacy with God. That is the best. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Okay? So yung be one with God for your purpose in life, dapat nakaangkla ang buhay natin ayon sa layunin ng Diyos. Kaya God first. Ilagay lang natin ito sa huli upang makita natin ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos kay Jesus na ating tagapagligtas. So, maging matulungin, maging malapit sa Diyos, nananalangin lagi. So, yan pong maikling alituntunin o rules na ito ay magbibigay sa atin ng kahit papano ikatututo at pagbabago. To make a change, dapat magbago tayo ng galaw, kilos, isip. No? So, wag nating gagayahin. Alam natin maraming mga tao nabubuhay na lamang sa mga ganitong bagay, hindi sa ganitong bagay, kundi doon sa mga bagay na hindi nila ginugusto. At ito'y patuloy at paulit-ulit lamang kinikwento, hindi nabibigyan ng solusyon. So, sa susunod po, pakinggan niyo po muli dahil sa ating pong patungkol sa kalusugan, itong ating health journey, ay kasama po ito. Okay? Ang emosyon, ang ating isipan, at ang ating physical body na which is the temple of the Holy Spirit. Dapat inaalagaan natin. Nagpapalakas tayo at tayo ay tumitingin sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi tayo maagang manghina, tumanda agad-agad nang dahil sa maling pagkain ng araw. Pwede pa, hindi pa huli ang lahat. Simulan natin at magpalakas tayo. At ang lakas na yon ay katulad ng lakas ng agila na nagre-renew. Yan. Hindi tayo agad-agad mapapagod, susuko, sapagkat meron tayong taglay na kalakasan pa. Ang ating physical ay isang kayamanan na pinagkaloob sa atin in order to produce wealth. The Lord gave you the ability to produce wealth. Dahil malakas ka, marami ka pa magagawa. So hanggang dito lamang po mga ka-health. Marami pong salamat and God bless you. See you once again.